Maririnig sa bawat sulok ng gusali ang putok ng mga baril. Nakikipaghabulan lang naman si Veronica sa isang matinik na kriminal na matagal nang nagtatago sa mga pulisya. Naatasan siyang hulihin niya ang kriminal dahil marami na itong nagagawang iligal sa Pilipinas. Kaagad niyang hinila ang braso ng matanda at kaagad niya itong pinilipit. Napahiyaw naman ng malakas ang matanda dahil sa sakit. Pinapahirapan mo ako, matanda ka. Ang tanda-tanda mo na, pero ang bilis mo pa rin tumakbo. Malakas na aniya. Kaagad na kinuha ni Veronica ang posas na nakalagay sa kanyang likod at kaagad yung kinabit sa pulso ng matanda. At pabato na ibinigay niya kay Amor, ang kanyang kasama para sa misyon na to. Akala ko, kailangan mo ng tulong ko. Pero kaya mo naman pala kahit mag-isa ka lang. Sambit ni Amor habang tinatawanan ang pagmumuka ni Veronica. Kung sinamahan mo na lang sana akong habulin tong matandang hukluban na to, edi sana kaagad nating natapos tong misyon. Alam ko namang kaya mo yan. Baka ikaw ata ang paborito ni Amo. Kaya palaging binibigay sa'yo ang mga malalaking misyon. Napairap na lang sa hangin si Veronica. Dahil totoo naman ang sinabi ni Amor. Sa kanya palagi binibigay ang mga malalaking misyon. Hindi naman makapagreklamo si Veronica dahil kapag mabigat ang misyon mo, paniguradong malaki ang bayad sa'yo. Dalhin mo na nga lang to sa headquarters, yung matandang yan, para maipadala na nila sa presinto. Dahil kanina pa ako naaasar sa kanya. Kung pwede lang talagang patayin yan, ginawa ko na. Kalmahan mo. Nga pala, hinahanap ka ni Amo at pinapapunta ka sa headquarters. Mukhang may bago ka na namang misyon. Napasa po na lamang sa noo si Veronica dahil katatapos niya pa lang sa kanyang misyon, meron na namang nakaabang sa kanya. Kailan ba niya mararanasan ng totoong pahinga? Pakiramdam ni Veronica, gumigising na lang siya para magtrabaho sa organisasyon at hindi para sa kanya. Kaagad niyang pinaharurot ang kanyang big bike at pagkalipas lang ng 10 minuto, kaagad siyang nakarating sa kanilang headquarters. Lahat ng nadadaanan ni Veronica ay umuyoko sa kanya dahilan upang mapakamot siya sa kanyang leeg. Kahit na matagal na nilang ginagawa yon, kay Veronica, hindi pa rin talaga siya masanay-sanay. Nandito ka na pala, Veronica. Halika, maupo ka. Dali-daling umupo si Veronica sa upuang nasa harapan ng kanilang amo. Gusto muna kitang batiin dahil natapos mo ang iyong misyon. Kahit kailan talaga, hindi mo ako binigo. Kaya napakalaki ng tiwala ko sa'yo. Hindi maiwasang mapangiwi ni Veronica dahil sa kakornihan ng kanyang amo. Kung paliguan siya ng papuri, akala mo naman, napakalaki ng misyon na naiata sa kanya ngayon. Ginagawa ko lang na maayos ang trabaho ko kasi wala na naman akong pera, kaya kailangan ko na naman kumayod. Saad niya. Natawa naman ang kanyang amo, kaya hindi niya maiwasang taasan ito ng kilay. Pero bigla ring naglaho yun nung lumipat sa kanyang paningin ng kanyang amo. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Uuwi mula sa glisang batikang mafia na si Trevor Arcangel. Mangyayari sa Pilipinas ang isa sa kanyang illegal na transaksyon at ang misyon mo ay sirain ito. Kailangang hindi matuloy yun dahil kapag natuloy yun ay mas lalong lalaki ang mga ari-arian ni Arcangel. Mahabang paliwanag ng kanyang amo. Kaagad na inabot ni Veronica ang folder na nasa kanyang harapan at tinignan ito. Sayang, ang gwapo pa naman niya. Tas puro illegal ang trabaho niya. Bulong ni Veronica sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang litrato ng lalaki. Ayan si Trevor Arcangel. At mangyayari ang transaksyon niya mamayang gabi, kaya kailangan mo magmadali. Napapikit ng mariin si Veronica dahil wala na naman siyang pahinga. Nag-aalinlangan siya kung tatanggapin niya pa ba ang misyong ito dahil mukhang hindi nakakayanin ng katawan niya kung sasabak pa siya sa panibagong laban. Mukhang nakita ng kanyang amo ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, kaya agad niyang inabot ang kamay ni Veronica at tinitigan ito sa kanyang mga mata. Malaki ang tiwala ko sa'yo, kaya binigay ko sa'yo ang misyon na to.
At saka malaki ang perang makukuha mo dito. 20 milyon na matatanggap mo. Kung sakaling tatanggapin mo ang misyon na bibigay ko, sigurado, malaki ang makukuha mo kahit hindi ka na magtrabaho. Pagsusuma mo na saad ng kanyang amo, nanlaki ang mga mata ni Veronica. Dahil sa lahat ng misyon na nahawakan niya, ito ay ang may pinakamalaking bayad. At isa lang ang ibig sabihin nito. Kapag malaki ang bayad, mas malaking kapahamakan ang mangyayari o maaari mong kaharapin. Tinatanggap ko na ang misyon. Ganyan nga. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Kaya alam ko magagawa mo yan. Ilang oras ang lumipas at dumating na ang kanyang pinakahihintay. Siya lang mag-isa ngayon dahil si Amor ay nasa headquarters at siya ang magiging mata ni Veronica para sa araw na ito. Dahan-dahang itinaas ni Veronica ang takip sa kanyang muka at pinagana ang kanyang earpiece. May 5 mga bantay ang nasa kanan mo kaya dumaan ka sa kaliwa. Dahan-dahang pumunta doon si Veronica at saktong pagkarating niya ay kaagad siyang nagtago sa mga patong-patong na kahon. May CCTV dyan at maaari ka lang umalis sa pwesto mo kapag lumipas na ang 15 segundo dahil nakaharap na sa isang bahagi no ng CCTV. Saad ni Amor sa kabilang linya. Napatango si Veronica kahit hindi siya nakikita ni Amor. Pagkalipas ng 15 segundo, kaagad tumakbo ng mabilis si Veronica para hindi siya mahagip sa CCTV. Very good. Umakyat ka ngayon sa 2 palapag at puntahan mo ang nag-iisang pulang kwarto doon at nandun ang mga katransaksyon ni Arcangel. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Veronica at tumakbo na siya patungo roon. Akmang bubuksan niya na sana ang pinto, pero may nakakita sa kanya, kaya agad siya nitong pinaulanan ng putok ng baril. Nagpagulong-gulong sa semento si Veronica at naghanap ng maaaring pagtaguan. Napamura siya dahil doon. Akala ko ba walang bantay sa palapag na to? Inis na bulong ni Veronica sa kanyang earpiece, pero ang mga mura lang ni Amor ang kanyang naririnig. Akala ko din wala. Mukhang natunugan tayo ng mga kalaban kaya sa ayaw at sa gusto mo, mapapalaban ka, Veronica. Napapadyak na lamang si Veronica bago niya hinablot ang earpiece sa kanyang tenga pagkatapos ay pinag-aapakan niya ito. Pagkatapos noon ay nakipagpalitan ng putok ng baril si Veronica sa mga kalaban. Nadaplisan siya sa kanang braso pero pinilit niya pa ring lumaban. Putik! Sinabi ko na nga ba na hindi magandang tanggapin ang misyon na to. Wala na akong pake sa perang makukuha ko. Kung doon naman nakasalalay ang buhay ko. Akala niya mamamatay na siya. Na hindi nagagawa ang misyon. Pero kung sinaswerte ka nga naman, dahil bumungad sa kanya si Mr. Cruz. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at kaagad niya itong sinipas sa dibdib dahilan upang mapaatras siya at mapaubo. Kahit kailan talaga panira ka ng plano ko. Sambit ni Mr. Cruz habang pinupunasan ng dugong lumabas sa kanyang bibig. Huwag kang mag-alala, tanda. Hindi ikaw ang mission ko ngayon. Kaya pwede na kitang patayin. Muling sumugod si Veronica at pinuntirya niya ang dibdib ng matanda dahil alam niyang doon ang kahinaan ng lalaki. Hinablot ni Mr. Cruz ang buhok ni Veronica at binalibag siya pero kaagad ding nakatayo ang babae. Tinuhudan niya ito sa maselang bahagi dahilan upang mapaluhod ito. Kailangan mo nang mamatay dahil masyado ka ng maraming nagagawa sa mundong ibabaw. Paalam. Bulong ni Veronica sa hangin bago niya kalabitin ang gatilyo ng baril. Akmang aalis na sana siya dahil tapos na rin naman ang kanyang plano. Napatay niya na ang dapat na katransaksyon ni Arcangel pero napatigil siya sa kanyang kinatatayuan nang maramdaman niya ang malamig na bagay na nakatutok sa kanyang ulo. Hands up! Ilapag mo sa lupa ang baril mo kung ayaw mong ipaputok ito sa ulo mo. Dahan-dahang inilapag ni Veronica ang kanyang baril. Pagkatapos ay humarap siya sa lalaki. Hindi niya maiwasang mapatigil sa kanyang kinatatayuan dahil sobrang gwapo nito ang lalaking nasa harapan niya ngayon. Ikinagagalak ko makilala ka, Arcangel. Nakangising sambit ni Veronica pero mukhang hindi ito nakita ni Arcangel dahil may takip ang kalahati niyang muka.
Anong karapatan mo sirain tong araw na to? Pinaghandaan ko to. Hindi ba dapat maging masaya tayo kasi nasira ang plano mo? Nakangising tanong niya. Nakatanggap ng malakas na hampas gamit ang baril si Veronica. Pero parang hindi man lang siya nasaktan at nakuha niya pang asarin ng lalaki. Ang hina mo namang humampas? Hindi na natuloy ang balak sabihin ni Veronica dahil kaagad na hinila ng lalaki ang kanyang leeg at pabatong binitiwan sa pader na nasa kanilang tabi. Akmang gaganti na sana siya pero biglang may humablot sa kanyang buhok at tinuhudan ang kanyang muka. Ramdam niya ang dugong lumalabas sa kanyang bibig at ilong pero ipinagsawalang bahala niya lang ito. Kilalanin mo kung sino binabangga mo. Kung nakaya mo matandang yan, pwes ibahin mo ko. Huling sambit ng lalaki bago sugurin ng babae. Walang gustong magpatalo sa kanila at nagpapalitan na lamang sila ng suntok. Napapagod na rin si Veronica dahil ang dami niyang nakalaban kanina at isa lang siya. Nang makakuha siya ng tiyempo, kaagad niyang pinulot ang baril na nasa malamig na semento at itinutok niya ito sa lalaki. Paano ba yan? Mukhang matatalo pa ata kita. Hanggang sa muli nating pagkikita, Mr. Arcangel. Sambit ni Veronica bago niya barilin ang balikat at tuhod ng lalaki. Patakbo siyang lumabas ng gusaling yon dahil baka mahabol pa siya. Pero ang hindi niya alam, wala man lang epekto ang pagbaril niya sa lalaki at nasundan pa siya nito. Wag na wag kang magpapakita sa akin dahil ako mismo ang papatay sa'yo. Sambit ni Arcangel habang tinititigan gamit ang asul niyang mga mata ang babaeng tumatakbo. Maririnig sa buong mansyon ni Trevor ang pagwawala niya. Kararating niya lang sa Pilipinas pero ito nang bubungad sa kanya. Hindi siya makapaniwala na natakasan siya ng isang babaeng hawak niya na. Mga tanga! Kababae niyang tao tapos mag-isa lang siya pero nakuha niya pa rin kayo matalo? Nakayuko lamang ang mga kasamahan ni Trevor. Ayaw na mga itong sumabay sa galit ng amo nila dahil alam nilang maaari silang mamatay kapag lalo nilang ginalit ang kanilang amo. Hanapin niyo ang babaeng yon at wag na wag kayong titigil hanggat hindi niyo siya nakikita. Nanggigigil na sambit ni Trevor pagkatapos niyang ibato ang vase na kanyang hawak. Papatayin kita sa mismong mga kamay ko. Galit na bulong niya sa kanyang utak bago niya ipinagpatuloy ang kanyang pagwawala. Kinabukasan, pumunta na sa headquarters si Veronica. Hindi na siya nakapunta pa dito kagabi dahil hindi na talaga kinaya ng kanyang katawan. Kaagad na sumalubong sa kanya ang kanyang amo na napakalawak ng ngiti. As expected to my favorite agent, napakahusay mo. Alam ko talagang hindi mo ako bibiguin. Sambit ng kanyang amo, pagkatapos ay inabot kay Veronica ang bayad sa misyon na kanyang nagawa. Kaagad din siyang umalis doon at bumungad sa kanyang kaibigang si Amor. Hindi ka ba nasugatan? Hindi na kita masagap kagabi, kaya labis ang pag-aalala ko sa'yo. Mabilis na sambit ni Amor, dahilan upang matawa sa kanya si Veronica. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. At sinira ko nga ang plano ng lalaking yon. Pati na rin ang earpiece na binigay mo sa akin, no? Nang marinig iyon, nakatanggap siya ng isang malakas na batok mula kay Amor. Paano na lang kung natsyempohan ka? Eh di patay ka na hindi ko nalalaman. Gaga, wala akong access sa mga CCTV. Kaya hindi kita nabantayan. Parang nabingi si Veronica sa kanyang narinig. Napalunok na lamang siya ng malalim habang nakatulala kay Amor. Ang swerte niya na siguro kasi nakaligtas siya kahapon. Dahil kung hindi, paniguradong patay na siya dahil walang darating na backup para sa kanya. Kung ganon, paano mo nalaman kung saan lilingon yung CCTV? Napakamot sa batok si Amor at dahan-dahang umiwas ng tingin. Ah, yun ba? Hula-hula ko lang yun. Hindi ko naman nakalain na totoo pala. Wala kang kwentang sidekick. Sigaw ni Veronica bago ito habulin. Lumipas ang isang linggo, wala pa ring natatanggap na bagong misyon si Veronica. Kahit na siya ay nagtataka, hindi niya pa rin maiwasang matuwa
dahil isang linggo na siyang nakakapagpahinga. Akala niya ay magtutuloy-tuloy na, ngunit hindi pala. Dahil kaagad din siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang amo at pinapapunta na naman siya sa headquarters. Kunot noong naglalakad si Veronica sa opisina at doon bumungad sa kanya ang kanyang amo na umiinom ng alak. Kaagad siyang inalukan nito, pero umiling lamang siya dahil wala siya sa mood para uminom at masyado pang maaga para doon. Nabalitaan naming pinapahanap ka ni Arkanghel. Napakalaking pabuya ang matatanggap kapag may nakapagsabi kung nasan ka. Ganon? Wala naman akong pake. Ano nga palang kailangan mo at pinatawag mo ako ng ganito kaaga? Misyon na naman ba? Dahil doon ay tinawanan lang siya ng kanyang amo, kaya hindi niya maiwasang mainis. Kahit kailan talaga ay napakayabang nito. Kung hindi lang siya nangangailangan ng pera, matagal na siyang umalis dito. Pero kapag umalis naman siya, may matatanggap siyang napakalaking parusa. At ito ay kamatayan. Magmula noong sumali siya rito, wala na siyang kawala. Kulong na sila sa kamay ng kanyang amo. Kung dati ang misyon mo ay pabagsakin ng isa sa mga katransaksyon ni Arkanghel, ngayon naman, si Arkanghel mismo ang pababagsakin mo. Hindi pa ba kayo nagsasawa kay Arkanghel? Napatigil na nga natin ang isa sa mga transaksyon niya. Tas pati ba naman siya gusto niya ring pabagsakin? Wala nang maraming tanong. Sa'yo ko ibibigay ang misyon na to. Dahil alam ko may kakayahan ka na talunin siya. Mula nung napabagsak mo ang isa sa malalaking transaksyon niya, alam kong kaya mo. Napaismid na lamang si Veronica sa kanyang kinauupuan. Magkano ang bayad? Dahil sa kanyang tanong, napangisi naman ng kanyang amo. Dahil alam niyang magagamit lang niya si Veronica kapag malaki ang bayad dito. 100 milyon ang bayad at meron kang 6 na buwan para mapabagsak siya. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa at kaagad tinanggap ni Veronica ang misyon na to dahil balak niyang gamitin ang perang makukuha niya para makaalis na siya sa lintik na organisasyon na to. Kaagad niyang inayos sa mga kailangan niyang gamitin. Balak niyang pumasok bilang isang katulong sa mansyon ni Arkanghel dahil kasalukuyan ng mga itong naghahanap ng tagapaglinis doon. Bilang isang katulong ng isang Arkanghel ay isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi bahay ang lilinisan mo, kundi ang katawan mismo ng mga pinapatay ni Arkanghel. Nagsuot siya ng contact lens para matakpan ang kanyang asul na mga mata. Kinulayan niya rin ng asul ang kanyang buhok at ginupit ito hanggang sa kanyang balikat. Kailangan niyang manigurado dahil pinapahanap siya ng lalaki. Habang tinitignan niya ang kanyang sarili sa salamin, hindi niya maiwasang mapahanga sa kanyang sarili dahil napakalaki ang ipinagkaiba ni Veronica ngayon sa Veronica noon. Shep, ang ganda mo naman! Natawa na lang si Veronica sa sinabi ni Amor dahil papasok na nga siya sa delikadong misyon. Tas nakuha pa siyang bulahin nito. Tigilan mo nga ako. Nasaan na nga ang resume na ipapasok ko sa kanila? Siguraduhin mo lang na wala akong butas dyan, ha? Oo naman. Wala kang butas dito, Miss Saniel Samaniego. Hindi maiwasang mapairap sa hangin ni Veronica dahil tinawag siya ni Amor gamit ang ikalawa niyang pangalan. Pwede ba? Tigilan mo ako sa kakatawag ng Saniel dyan. Alam mo naman kung gaano ko kaayaw yung pangalan yan tas yan na itatawag mo sa akin. Nahihibang ka na ba? At saka, saan ba nanggaling ang Samaniego na yan? Dahil sa kanyang sinabi, nakita niya kung paano nanlaki ang mga mata ni Amor, kaya pinaningkitan niya ito ng mata. Nakalimutan ko na ayaw mo nga pala sa pangalan mong yon. Pero yun kasi ang nagamit kong pangalan para sa peke mong pagkatao, tas peking apelido mo ang Samaniego. Napasa po na lamang sa noo si Veronica at hindi na lang pinansin ito. Pabayaan mo na lang. Kaagad na umalis si Veronica at hindi rin nagtagal, ay nakarating na siya sa mansyon ng lalaki. Napanganga na lamang siya dahil napakalaki ng bahay nito at mukhang mas malaki pa ito sa kanilang headquarters. Dahil naisama na rin niya ang kanyang pangalan sa listahan ng mga mag-a-apply bilang isa sa mga katulong, ay kaagad siyang iginiya papasok sa mansyon pero may nakatutok na 2 baril sa kanyang tagiliran. Bumungad sa kanya si Arkanghel at mukhang siya ang magtatanong ngayon.
Sinenyasan siyang maupo, kaya sumunod siya agad dahil ayaw niya namang pumutok ang tagiliran niya. Saniel Samaniego. Bigkas ni Arkanghel sa pangalan niya, kaya hindi niya maiwasang kilabutan dahil halos kasing lamig yun ng yelo. Kung ano ang kinalamig ng kanyang ekspresyon, ganoon din ang boses nito. May problema ho ba kayo sa pangalan ko? Kinakabahang tanong ni Veronica. Pilit niyang pinatatag ang kanyang sarili kahit na kanina pa siya nanginginig, pati ang kanyang tuhod dahil grabe kung makatitig sa kanyang lalaki. At iisipin mong kaya niyang patayin gamit lang ang kanyang mata ang isang tao. Mukhang napansin ni Arkanghel ang panginginig ng tuhod ni Veronica dahil napatingin doon ang binata at pagkatapos ay ngumisi na mas lalong nagpahina sa katawang tao ni Veronica. Nothing. Your name sounds familiar. Have we met before? Sa tingin ko po, ngayon pa lang po tayo nagkita, sir. Napatango-tango naman ang lalaki at mukhang satisfied sa kanyang narinig. You're hired. Supladong wika nito. Po? Hindi maiwasang magtanong ni Veronica dahil wala pa naman siyang ginagawa pero natanggap na siya agad. Don't let me repeat myself. Bukas na bukas din, uumpisan mo na ang trabaho mo. At base sa itsura mo, alam mo na kung anong gagawin mo. Butler Ivo, pakisamahan si Saniel sa kanya magiging kwarto. Akmang tatayo na sana si Veronica, pero bigla siyang natigilan nang marinig niya ang katangahang sinabi ni Arkanghel. By the way, I like your contact lens. At sana makita ko ang tunay na kulay ng mga mata mo sa susunod, Miss Saniel. Huling sambit ng lalaki bago umalis. Napalanghap na lang ng hangin si Veronica dahil paniguradong mahihirapan siya sa misyong to. Napairap na lang siya sa hangin at bumalik na lang sa kanyang silid. Kinabukasan ay kaagad na ring nagsimula si Veronica. Hindi kasama sa trabaho niya ang paglilinis ng buong bahay. Pero wala siyang magawa kaya nilinis niya na rin ito. Pinanood lamang siya ng mga kasamahan niya at wala namang pakaalam dun si Veronica. Abala siya sa paglilinis nang tumigil sa kanyang harapan si Arkanghel. As far as I can remember, hindi kasama ang ginagawa mo sa trabaho mo. Patagong inirapan ni Veronica ang lalaki bago siya humarap dito at ipinakita ang isang matamis na ngiti. Wala ho kasi ako magawa, kaya nilinis ko na lang ang buong bahay. Ipapaalala ko lang sa'yo na walang bayad yung ginagawa mo. Oo. Alam kong gahaman ako sa pera, pero alam ko yung sinabi mo. Hindi napigilan ni Veronica na paikuti ng kanyang mga mata, kaya gano'n na lamang ang gulat niya nang makitang nakatingin pa pala sa kanya si Arkanghel. Imbis na pagalitan ng babae, tinawanan lamang siya nito bago siya nito iniwan. Mukhang type ka ng amo natin. Napatalon si Veronica sa kanyang kinatatayuan nang may magsalita sa kanyang tabi. Tinignan niya kung sino ang nagsalita at doon niya nakita si Ellie. Nagpakilala ang babae sa kanya kahapon kaya alam niya ang pangalan nito. Mukhang hindi naman. Di ba ganyan din naman siya sa inyo? Hindi kaya. Ang sungit-sungit kaya ni Sir. Daig pa niya ang babaeng may buwanang dalaw kung magsungit. Sinasabi ko sa'yo, gusto ka ni Sir. Kasi ikaw lang yung hindi niya tinanong kahapon. At basta ka lang niya pinasok sa trabahong to. Napaisip naman si Veronica. Pero hindi pa rin siya maniniwala na gusto siya ni Arkanghel. Isang kilalang mafia prince si Arkanghel sa Greece. At paniguradong hindi siya nito gusto. Salitang pagmamahal nga, hindi alam ng lalaki ang magmahal pa kaya. Tigilan mo ako, Ellie. Mabuti pa pumunta ka na ron. Dahil nabalitaan kong mamayang gabi, mag-uumpisa na ang trabaho natin. Napapadyak naman si Ellie sa simento dahil ayaw siyang paniwalaan ng babae. Hindi rin nagtagal, umalis na din si Ellie sa harap ni Veronica, kaya naman nakahinga siya ng maayos. Tinigil niya ang paglilinis nang may tumawag sa kanya. Isa rin ito sa mga kasamahan niya, kaya bilang isang mabuting katrabaho, lumapit siya dito. Pumunta ka raw sa opisina ni Sir Trevor at kuhanin yung papeles na nakapatong sa lamesa niya.
Hindi ba ang pinakabili ni Sir Trevor wag na wag papasok sa opisina niya? Tanong ni Veronica, pero inirapan lamang siya ng babaeng nasa harapan niya, kaya hindi niya maiwasang mapakuyom ng kanyang kamao. Bakit ba? Mas maalam ka pa sa akin. Anong magagawa ko? Si Sir Trevor na nagsabi na kunin mo yung papeles sa opisina niya, kaya bilisan mo ng kumilos dyan. Hindi ba? Ikaw ang inuutusan ni Sir Trevor. Kaya bakit sa kan mo inuutos? Dahil sa tanong ni Veronica, nakatanggap siya ng malakas na batok sa babae. Napasinghap naman ang nakakita sa kanila pero walang naglakas loob na umawat. Huwag ka na madaming tanong. Sundin mo na lang ang inuutos ko. Pilit na tinatago ni Veronica ang kanyang ngisi. Ang babae na mismo ang gumawa ng kapahamakan sa sarili niya. Kaya bakit hindi sulitin ni Veronica? Sinunod naman kaagad ni Veronica ang inutos sa kanya ng babae. Pagkarating niya sa opisina, dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan. Alam niyang may CCTV sa opisina kaya hindi siya nagpahalata na may pakay siya. Mamayang gabi niya palang sana balak pasukin ang opisina ng lalaki. Pero sayang naman ang pagkakataong ito kung hahayaan niya lang ang oportunidad na to. Dahil paniguradong, hindi siyang masisisi na pumasok dito kundi ang babae kanina. Kunwari ay tinitignan niya ang mga papeles na nasa kanyang harapan. Pero pasimple niyang hinarangan ng CCTV at pasimpleng inilagay sa loob ng kanyang damit ang mga papeles na kanyang nakikita. Mahalaga man o hindi, pero ang mahalaga ay may makuha siya. Akmang yuyuko sana si Veronica pero pabalibag na bumukas ang pinto kaya napatingin agad siya doon. What are you doing here? Malakas na sigaw ni Arkanghel pagkatapos hinablot ang braso ni Veronica, dahilan upang mapaigik siya. Nasasaktan ho ako. Kaya lang naman ho ako pumunta dito kasi pinapapunta ako na isa sa mga kasamahan namin eh. May pinapakuha ka daw, sir. Who said that? Binitiwan ni Arkanghel ang braso ni Veronica, kaya dahan-dahan niya itong minasahe. Si Roselia po. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang lalaki at kaagad na umalis patungo sa labas. Nakita pa ni Veronica kung paano hablutin ni Arkanghel ang baril na nasa kanyang tabi. Kaya napangisi ang babae. Pagkarating niya sa baba, naabutan niya si Arkanghel na hinahanap si Roselia. Roselia! Sigaw ni Arkanghel kaya kaagad namang lumapit sa kanya ito. Hindi pa man siya tuluyang nakakalapit sa amo, binaril na ni Arkanghel ang kanyang tuhod, dahilan upang mapaluhod ito. Mahigpit na pinagbibilin ko na walang papasok sa opisina ko. Pero inutusan mo pa talaga si Saniel na pumasok doon? Sir, nagsisinungaling ang babaeng yan. Hindi ko siya inutusan. Sinungaling ka? Ikaw kaya nagutos sa akin. Tapos kung hindi kita sinunod, di ba binatukan mo ako? Mas lalong nanginig si Roselia dahil mas lalong dumilim ang pagmumukha ng kanilang amo. Sir, magpapaliwanag ho ako. Hindi na naituloy ni Roselia ang kanyang sinasabi dahil binaril na siya ni Arkanghel. Kaagad namang lumapit sa kanyang lalaki, kaya kaagad niya namang initian ito. Inabot niya ang baril kay Veronica bago niya tinapik ang balikat ng babae. Ito na ang umpisa ng trabaho mo. Ikaw ang maglinis sa katawan ng babaeng yan. Tumango naman si Veronica, kaya iniwan na siya ng lalaki. Kaagad namang nilapitan ni Veronica ang katawan ni Roselia. At nang makita niyang may malay pa ang babae at nakatitig sa kanya, hindi niya napigilan pa ang sariling ngisian nito. Huwag mo akong kalabanin, Roselia. Ganyan ang napapala ng mga taong inaapya ko. Sambit ni Veronica bago niya niligpit ang katawan nito. Magmula ng araw na yun, marami ang umiiwas kay Veronica dahil alam nilang kakampihan siya ng kanilang amo kapag may ginawa silang masama sa babae. Hindi ba tama ako? Gusto ka talaga ng amo natin. Kung ang ibang katrabaho naman ni Veronica ay iniiwasan siya, iba naman si Ellie. Dahil hindi talaga niya tinitigilan si Veronica at panay pa rin ang dikit niya dito. Pwede ba tigil-tigilan mo ko sa kasasabi mong may gusto siya sa akin? Bakit ba kasi ayaw mo maniwala sa akin? Gusto ka nga niya. Ang ibig ko sabihin, gusto ka niya. Gusto rin kita para sa kanya, ha?
Ipinagsawalang bahala na lang ni Veronica si Ellie at iniwan niya ang babae sa kanyang kinatatayuan. Dumiretso siya sa kusina para kunin ang pagkaing niluto ng mga chef. Kaagad niyang inilapag ang mga pagkain sa mesa. Saniel, anak, pwede mo bang tawagin si Sir Trevor sa kwarto niya? Tanong ng mayordoma sa kanya. Kaya hindi maiwasang mag-alinlangan ni Veronica. Dahil baka isa na naman itong patibong. Mukhang napansin naman ng matanda ang pag-aalinlangan, kaya agad siyang nagsalita. Huwag kang mag-alala, pwedeng pumunta sa kwarto ng amo natin, pero hanggang labas lang dapat. Dahil doon, kaagad namang sumunod si Veronica at kaagad siyang pumunta sa kwarto ng amo. Kumatok siya ng 3 beses pero wala pa ring sumasagot. Kaya kumatok siya ulit. Napatingin siya sa baba kaya hindi niya alam kung ano ang kinakatok niya. Sir Trevor, baba na raw po kayo dahil kakain na. Naputo lang dapat na sasabihin ni Veronica dahil saktong pagkaharap niya sa pinto ay kaagad bumungad sa kanya si Arkanghel. Walang saplot pang itaas at puno ng pawis ang katawan. Ang mas malala pa doon ay ang abs ng lalaki ang kinakatok niya kaya agad niyang binawi ang kamay. Kakain na daw po sa baba, sir. Bumaba na raw po kayo. Nagkanda otal-otal at namumulang sambit ni Veronica. Akala niya ay papasok na ang lalaki pero nagkakamali siya. Dahil kinurot muna ng lalaki ang namumulang pisngi ni Veronica. Sige, pakisabi na lang, magbibihis lang ako pagkatapos bababa na rin. Sambit ni Arkanghel bago pumasok sa kanyang opisina. Habang naglalakad pababa, dinadama ni Veronica ang kanyang pisngi. Ramdam niya ang init ng kanyang pisngi at kung titignan pa niya sa salamin ng sarili, paniguradong namumula na siya. Binabaliw mo talaga ako, Arkanghel. Bulong ni Veronica sa kanyang sarili bago tuluyang makababa. Sinabi niya sa mayordoma na pababa na ang kanilang amo, kaya tinanguan naman siya ng matanda. Hindi rin nagtagal, bumaba na si Arkanghel, kaya tumayo sila sa gilid para makakain na ito. Saniel, samahan mo akong kumain. Dahil sa kanyang narinig, tinapik-tapik niya ang kanyang tenga. Dahil baka iba lang ang kanyang narinig. Ngunit hindi. Dahil nakatingin ang lahat sa kanya, kaya napaturo siya sa kanyang sarili nang wala sa oras. Ako po ba? Kinakabahang tanong niya. Don't let me repeat my words, Saniel. Halika na rito at samahan mo akong kumain. Hindi naman makatanggi si Veronica dahil paniguradong malalagot siya kay Arkanghel kapag hindi siya sumunod. Dahan-dahan namang umupo si Veronica sa gilid ni Arkanghel. Akala niya ay ang pag-aayalang ni Arkanghel na sumabay sa pagkain ang nakakagulat. Ngunit pinagsandok pa ni Arkanghel ng pagkain ng dalaga. Lahat ng mga naroon ay nakanganga dahil ito ang unang pagkakataon na umakto ng ganito ang kanilang amo. Kumain ka ng marami dyan. Tignan mo, nangangayayat ka na. Saad ng binata. Kahit na nagtataka, tumango naman si Veronica. Bago niya simulang kainin ang pagkaing inihain ni Arkanghel para sa kanya. Napatingin naman si Veronica sa paligid niya at nakita niya ang mga taong nakatitig sa kanila. Sila ba, Sir Trevor? Hindi natin aayain? Mukhang gutom na sila. Tanong ni Veronica at tumingin sa mga tao. Hindi alam ni Veronica na habang nakatalikod siya, ay tumingin ng masama si Arkanghel sa kanyang mga trabahador. Pero noong bumalik ng tingin si Veronica, agad ding nawala ang masama niyang tingin. Hindi na raw sila sasabay sa atin. Kumain na raw sila kanina. Pero sabay-sabay kaming kumakain dito. Kaya imposible namang hindi nila ako inaya kanina para kumain. Kumain ka na lang dyan at huwag kang puro salita. Mukhang nagagalit na ang lalaki. Kaya pinigilan na ni Veronica ang sarili na magtanong. Hindi rin nagtagal, natapos na silang kumain kaya niligpit na rin ito agad ni Veronica. Nung una, pinipigilan pa siya ni Arkanghel. Pero hindi niya sinunod ang lalaki. At ang sinabi pa niya, trabaho niya yon kaya kailangan niyang gampanan.
Pagkatapos mo dyan, pumunta ka sa opisina ko. May bibigay ako sa'yo. Hindi po ba bawal pumunta sa opisina nyo? Kaya bakit niyo po ako papupuntahin doon? Napahimas na lang sa kanyang batok si Arkanghel dahil kanina pa tanong ng tanong sa kanya ang babae. Konti na lang maaasar na talaga siya. Tigilan mo na nga yung katatanong mo, pumunta ka na lang sa opisina ko. Huling sambit ni Arkanghel bago siya umalis ng hapagkainan. Akmang itutuloy na sana ni Veronica ang kanyang ginagawa, pero bigla itong hinablot sa kanya ni Ellie. Ako na dyan. Dala mo na kumilos. Papunta sa opisina ni Sir Trevor. Paniguradong hinihintay ka na nun. Galingan mo ha? Gaga? Anong gagalingan naman? Kahit kailan talaga napakarumi talaga ng isip mo. Sambit ni Veronica bago niya inirapan ng babae. Imbes na magalit sa kanya si Ellie, tinawanan lamang siya nito bago tapikin ang kanyang braso. Oo na. Dalian mo na nga at baka naiinip na yun. Mainipin pa naman yung amo natin, tapos kapag naiinip, nangangagat yun. Naku, ako nagsasabi sa'yo. Napapadyak na lamang si Veronica sa simento bago iwan ng babae. Nakalayo na siya kay Ellie pero naririnig niya pa rin ang babae. Iniisip ni Veronica kung gaano ba kalakas ang boses nito at gano'n na lamang kalakas yung tumawa. Mukhang hindi na nga tawa ang ginagawa ni Ellie kundi halakhak na. Pagkarating niya sa opisina ni Arkanghel, ay hindi na siya kumatok at basta-basta na lang siyang pumasok. Dahilan upang mapatingin sa kanya ang lalaki at pinagtaasan siya nito ng kilay. Don't you know how to knock? Tanong ng lalaki. Hindi naman po nakalak yung pintuan kaya akala ko pwede nang pumasok. Walang ganang sambit ni Veronica. Kahit gusto niyang asarin ng lalaki, ay alam niya pa rin kung ano ang kakayahan ni Arkanghel. Kaya hanggat kaya niya, hindi niya ito inaasar dahil baka may baril na lang na biglang nakatutok sa kanyang sentido. Ano bang kailangan mo? Kaya pinapatawag mo ako dito. Imbes na sagutin siya, tumayo lamang ang lalaki at naglakad patungo sa kanya habang pinupunasan ang baril nito. Sa tingin mo, anong kailangan ko? Hindi na nagulat pa si Veronica na itinutok sa kanya ni Arkanghel ang baril na hawak niya. Hindi man lang niya makuhang kabahan dahil alam niyang hindi naman yun puputok at hindi gagawin yun ni Arkanghel. Kalmahan mo, boss. Sa pag-aakala ko, wala pa akong ginagawa sa'yo. Kaya bakit may nakatutok na baril sa akin? Dahil doon, kaagad ding binawi ni Arkanghel ang baril na nakatutok kay Veronica. Pasimple namang napahinga ng malalim ang babae. Napaaray si Veronica sa kanyang kinauupuan dahil may biglang binato si Arkanghel at sumakto yun sa kanyang muka. Akmang ibabato niya sana yun pabalik, pero may nakapa siyang makapal. At dahil sa kanyang kuryosidad ay tinignan niya ito. At bumungad sa kanya ang sobre na may lamang makakapal na pera. Pangarap ko talagang masampal ng pera. Pero hindi ko inakala na mahahampas lang pala ako. Akin ba to? Hindi na hinintay ni Veronica ang sagot ni Arkanghel, kaya kaagad niya na ring binulsa ang pera dahil baka bawiin pa ito ng lalaki. At imbis na tiba-tiba na siya, baka mabokya pa siya. Nagtanong ka pa kung sa'yo yan. Binulsa mo na. Naninigurado lang naman ako, baka kasi binibiro mo lang ako. Inirapan lang siya ng lalaki bago ito umupo sa mismong harapan niya. Hanggang ngayon iniisip ko pa rin kung anong tunay na kulay ng mga mata mo. Sambit ni Arkanghel kaya hindi maiwasang mailang ni Veronica dahil titig na titig sa kanya ang lalaki. Para bang tinititigan niya pati ang kaluluwa ng dalaga. Ito na ang kulay ng mga mata ko. Saad ni Veronica at bahagyang itinago ang kanyang panginginig. Hanggat kaya niya, ipipilit niyang itago ang kanyang pagkatao. Pero napakamasuri ni Arkanghel at napapansin nito ang lahat ng bagay. Don't fool me around. Alam ko hindi yan ang tunay na kulay ng mata mo. Kaya hindi mo ako maluloko. Maautoridad na wika nito. Inabot ni Arkanghel ang pisngi ni Veronica at hinaplos ito ng dahan-dahan hanggang sa ang buong kamay niya ang nakatakip na sa kalahating mukha ni Veronica. At ang mga mata na lang ang nakikita niya.
Kaagad namang tinapik ni Veronica ang kamay ni Arkanghel dahil napakalapit na sa kanya ng lalaki at naaamoy niya ang mahalimuyak na pabango nito. Aalis na ho ako. Akmang aalis na sana si Veronica pero hinila siya pabalik ni Arkanghel pagkatapos ay siniil siya ng halik. Parang biglang tumigil ang kanyang mundo nang maramdaman niya ang pares ng labi na nakadikit sa kanyang labi. Hindi man lang niya nakuhang gumanti kay Arkanghel dahil natulala lamang siya sa isang sulok. Nang matauhan si Veronica, agad niyang tinulak papalayo sa kanya si Arkanghel. Ano ba? Ba't mo ginawa yun? Sigaw ni Veronica habang pinupunasan ang kanyang labi. Habang ginagawa niya yon, ay nakita niya ang pagdaan ng sakit sa mga mata ng lalaki. Pero hindi niya ito pinansin dahil mas inuna niya pang isipin ang kanyang galit. Sanyel, I like you. Sambit ni Arkanghel at hinawakan pa ang dalawang kamay ni Veronica. Pero agad din naman yung binawi ng dalaga. Hindi kita gusto. Parang sinaksak ng ilang karayom ang puso ng binata. Habang nakatitig siya sa babae, ramdam niya ang kirot ng kanyang puso. Ang sakit marinig na hindi siya gusto ng taong gusto niya. Makinig ka muna sa akin. Ngayon lang ako nagkagusto ng ganito. Kaya bago pa lang to sa akin, kaya gagawin ko ang lahat para magustuhan mo lang ako. Kahit ano pa yan. Nauutal pang sambit nito. Hindi na namalayan ni Arkanghel na nanginginig na pala ang kanyang boses. Pilit niyang pinipigilan ng mga luhang gustong kumawala sa kanyang mga mata. Salamat dahil nagustuhan mo ako pero hindi kita gusto eh. May iba akong gusto. Sambit ni Veronica bago niya iniwan ang lalaki. Hindi totoong may iba siyang nagugustuhan. Ginawa niya lamang yun para tigilan siya ni Arkanghel. Oo, may paghangang nararamdaman si Veronica sa lalaki. Pero hanggang dun lang yun. At nandito siya para sa kanyang misyon. At hindi para mahalin si Arkanghel. Sa tingin ni Veronica ay kailangan niya lumanghap ng hangin. Kaya naisipan niyang tumakas at dumiretso sa kanilang headquarters. Oh, Veronica, bakit nandito ka? Tanong kaagad ni Amor nang makita niya ang babae na kapapasok lang sa kanyang sariling opisina. Imbes na sagutin ni Amor gamit ang salita, nagkibit balikat na lamang siya. May problema ka, no? Ganyan lang ang tabas ng mukha mo kapag may problema ka. Hindi napigilan ni Veronica ang sarili na magsabi kay Amor. Si Arkanghel kasi, umamin siya sa akin na gusto niya ako. Hindi na natuloy ni Veronica ang akma niyang sasabihin dahil biglang may nagsalita sa kanilang likuran. Magandang balita yan, Veronica. Bakit hindi mo man lang sinasabi sa akin na nagugustuhan ka na ni Arkanghel? Parang tumigil ang kanyang mundo nang makita ang kanyang amo na nakatayo sa pintuan at mababakas mo sa mukha nito ang saya na labis na nagpakaba kay Veronica. Gamitin mo ang nararamdaman niya para sa'yo para makontrol mo siya. Hindi ko alam na kaya palang magmahal ng isang walang pusong mafia. Ipaghiganti mo ang mga pinatay niya, Veronica. Sirain mo siya. Durugin mo hanggang sa hindi na siya makabangon pang muli. Gagawin mo naman yun para sa akin, hindi ba? Ayaw sundin ni Veronica ang balak ng kanyang amo. Dahil kahit papaano naaawa siya kay Arkanghel dahil minsan lang magmahal ang lalaki. Pero paglalaroan niya pa ito ng ganito. Kanina pa lamang, hindi na maiwasang maiyak ni Veronica. Dahil mababakas mo talaga sa mukha ni Arkanghel na labis siyang nasasaktan. Kaya ayaw niya itong makitang ganun muli. Susundin mo naman na pinag-uutos ko sa'yo, di ba, Veronica? Hindi sumagot ang babae dahilan upang mainis sa kanya ang kanyang amo. Hinablot ng kanyang amo ang kanyang buhok, kaya persahan siyang napatingin dito. Akmang aawat sana si Amor, pero pinalisikan nito ng mata ng kanyang amo at hawak-hawak na rin siya ng mga tauhan nito. Kaya wala na siyang ibang ginawa kundi manood na lang. Wag na wag mo akong bibiguin. Dahil alam mo kung anong mangyayari sa'yo kapag binigo mo ako. Sundin mo ang utos ko na gamitin ang nararamdaman sa'yo ni Arkanghel at sirain at pabagsakin mo siya hanggang sa hindi na siya muling makabangon. Napipilitang tumango si Veronica
Pabagsak namang binitawan ng kanyang amo ang buhok niya, kaya muntik pa siyang masubsob sa simento. Good! Maayos ng malinaw ang usapan nating dalawa. Huwag mong kalimutan na malaki ang bayad nito. Total mukhang pera ka naman. Huling saad ng kanyang amo bago ito umalis kasama ang kanyang mga alipores. Kaagad namang tumakbo si Amor sa kanyang direksyon para alalayan siya nito. Ayos ka lang ba, Veronica? Kahit kailan talaga napakawalang yan ang amo natin. Kung di ko lang talaga kailangan ng pera, aalis na ako dito kapalit ng buhay ko eh. Katulad din ni Veronica, si Amor na gustong umalis dito pero hindi makaalis-alis dahil sa pareho nilang kailangan ng pera. Huwag ka mag-alala. Kapag nakaya ko na, iaalis kita dito. Napangiti naman si Amor sa sinabi ni Veronica. Pagkatapos, ginulo niya ang buhok ng babae. Ikaw talaga? Dapat talaga sarili mo ang unahin mo. Bago ako, kasi kaya ko naman sarili ko. Kung papipiliin ako kung sinong aalis sa impyernong kinalalagyan natin, pipiliin kong ikaw ang makaalis. Dahil alam ko kung gaano kahirap ang pinagdaanan mo dito. Tumayo ka na dyan at umuwi dahil paniguradong hinihintay ka na ni Arkanghel. Tinutulungang tumayo ni Amor ang babae at hinatid niya ito palabas. Ingat ka pa uwi. Ikaw din, mag-iingat ka lalo na naiwan ka dito. Kumaway sila sa isa't isa bago pinaharurot ni Veronica ang kanyang sasakyan. Patay na ang ilaw sa buong mansyon ni Arkanghel, kaya paniguradong tulog na ang mga tao. Dahan-dahang pumasok sa loob si Veronica dahil ayaw niyang makalika ng ingay dahil napaka-sensitive pa naman ng mga tenga ng mga naririto. Akmang pupunta na sana siya sa kanyang kwarto nang may makita siyang bulto ng lalaki na nakaupo sa sala. Nilapitan niya ito at doon niya nakita si Arkanghel na nakayuko at parabang ang lalim ng iniisip. Ayaw naman niyang pabayaan sa sala ang lalaki. Kaya kinalabit niya ito dahilan upang mapatingin sa kanya si Arkanghel. Nakauwi ka na pala. Kanina pa kita hinahanap at labis ang pag-aalala ko kasi baka napano ka na. Mahina, ngunit mariing saad ni Arkanghel habang nakatitig siya kay Veronica. Anong oras na? Kaya dapat natutulog ka na ngayon. Hindi ko ata makakaya matulog kung alam kong wala ka naman dito sa bahay. Huwag ka nang umalis ng biglaan kasi pinapakaba mo ko. Akala ko kasi aalis ka na rito sa mansyon kasi umamin ako sa'yo. Sino naman nagsabi sa'yo na aalis ako? Malambing na sambit ni Veronica. Pagkatapos ay umupo siya sa tabi ni Arkanghel at dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok nito. Ako. Akala ko kasi magagalit at may ilang ka sa akin dahil umamin ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako aamin pang muli sa'yo para hindi ka na umalis dito. Kalimutan mo na rin ang mga sinabi ko dahil hindi na mahalaga ang mga yon. Kaya please huwag ka na umalis. Hinawakan ni Arkanghel ang dalawang kamay ni Veronica at hinalikan ng mga ito. Huwag mo ang ganyanin ang nararamdaman mo. Alam kong nadala ako ng galit ko kanina, pero hindi yun ang gusto kong sabihin. Alam mo ba, bilib ako sa'yo, kasi nakaya mong umamin ng ganon, lalo na ito ang unang beses na umamin ka. Hindi madali yun sa isang tao pero nagawa mo, kaya bilib na bilib ako sa'yo. Pero kasi, hindi ko maibabalik sa'yo ang nararamdaman mo. Napatango naman si Arkanghel, pero makikita mong pilit niyang pinipigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Mula nang dumating siya sa mansyong ito, hindi makikitaan ng kahinaan si Arkanghel. Pero ang lalaking nasa kanyang harapan ngayon ay iba. Ang lalaking nasa kanyang harapan, hindi natatakot na ipakita ang kahinaan. Pasensya ka na kung hindi ko may babalik sa iyo ang pagmamahal mo sa akin. Pasensya ka na kung hindi ko may babalik sa iyo ang pagmamahal mo sa akin. Pasensya na rin kung pagkakaibigan lang ang pwede kong ibigay sa iyo, Trevor. Mahinang sambit ni Veronica. Alam ko, ayos lang sa akin kahit pagkakaibigan lang ang maibigay mo sa akin. Dahil ang mas mahalaga, hindi ka naiilang sa akin at nakikita pa rin kita. Pumunta ka na sa kwarto mo dahil sobrang lalim na ng gabi at paniguradong inaantok ka na. Pinunasan ni Arkanghel ang kanyang mga luha.
Hindi naman napigilan ni Veronica ang kanyang sarili at tinulungan niya na rin ang lalaki na magpunas. Matulog ka na rin. Alam kong kanina ka papagod, kaya kailangan mo na talagang matulog. Sambit ni Veronica bago niya iwan ang lalaki. Habang nakaupo sa kama, hindi niya maiwasang maisip ang sinabi ng kanyang amo kanina. Hindi niya alam kung bakit parang may pumipigil sa kanya na saktan ng lalaki. Habang tinitignan niya ito kanina, parang hindi niya kayang saktan si Trevor. Patawad, pero hindi ko yata kayang gawin ang pinag-uutos mo. Hindi ko kayang saktan si Trevor. Hindi ko kayang saktan si Trevor Arcangel. Huling sambit niya bago humiga sa kanyang kama. Magmula ng araw na yon ay mas lalo pang napalapit ang dalawa sa isa't isa. Lagi silang magkasama at hindi mapaghiwalay. Ginagawa pa rin ni Veronica ang kanyang trabaho, pero tuwing gabi na lang, dahil tuwing gabi umaalis si Arcangel, kaya hindi siya nahihirapang pumuslit sa opisina ng lalaki. Mukhang napapansin na rin ng mga kasamahan ni Veronica na malapit na siya kay Arcangel, kaya iniiwasan na nilang utusan si Veronica. Kamusta naman kayo ni Sir Trevor? Kayo na ba? Hanggang ngayon, hindi pa rin tumitigil sa kakatanong kung ano ba ang totoong meron sa kanila. Ilang beses niya na ring sinagot si Ellie pero hindi man lang niya makuhang maniwala. Magkaibigan nga lang kasi kami. Ilang beses ko nang sinagot niyang tanong mo pero ayaw mong intindihin. Dahil doon ay napanguso na lamang ang babaeng nasa kanyang harapan. Kahit si Veronica ay hindi niya maiwasang manghinayang kapag sinasabi niyang kaibigan niya lamang ang lalaki. Hindi siya pwedeng mahulog dito dahil malaking kaparusahan ng kanyang matatanggap at paniguradong hindi makakayanan yun ng katawan ni Veronica. Pero mukhang mahal na mahal ka ng amo natin. Makikita mo talaga kung paano kanya alagaan at mahalin tapos kapag nakikita ko yung mata niya, parang kumikinang, kulang na lang maghugis puso kapag nakatingin sa'yo. Hindi kami pwede ni Trevor, Ellie. Makakasama lang ako para sa kanya tsaka hindi kami bagay. Mas bagay kay Trevor yung mga ka-level niya na tao at hindi ako yun. Mayaman siya, mahirap ako. Nasa kanya na ang lahat habang ako nagpapakahirap para lang mabuhay. Ayoko maging pabigat sa kanya. Kaya hanggat kaya ko, pinipigilan ko ang nararamdaman ko. Ayoko magmahal siya ng babaeng puro problema lang ang ibibigay. Sambit ni Veronica, dahilan upang manahimik si Ellie. Itigil na nga natin to. Gawin mo na nga ang trabaho mo. At mukhang kanina ka pa nila hinihintay dun. Pilit niyang pinapaalis si Ellie dahil sobrang tsismosa nito at itatanong talaga ang lahat ng bagay kahit hindi naman importante. Habang abala si Veronica sa kanyang ginagawa, biglang sumulpot sa kanyang harapan si Arcangel na may hawak na supot sa kanyang kanang kamay. Para sa'yo. Nahihiyang sambit ni Arcangel habang inaabot ang supot. Hindi naman maiwasang matawa ni Veronica sa inasal ng lalaki. Ano na naman to? Pasalubong, binili ko yan sa Greece nung isang araw. Naalala ni Veronica na umalis pala si Arcangel noong nakaraang linggo at kakauwi lang nito kagabi. Hindi niya na rin muna kinausap ang lalaki kasi makikita sa mukha nito ang pagod, kaya hindi niya na muna ito kinulit. Salamat dito, nag-abala ka pa. Nga pala, may gagawin ka ba mamaya? Labas sana tayo. Hindi maiwasang mapataas ang kilay ni Veronica dahil ang isang matinik na mafia prince ay nahihiya sa kanyang harap mismo. Hindi ako pwede. Baka nakakalimutan mong trabahador mo ako dito at hindi ko hawak ang oras ko. Ako naman ang amo mo. Kaya magmula ngayon, hawak mo na ang oras mo at sasama ka sa akin mamaya. Napailing na lamang si Veronica dahil sa kakulitan nito. Talagang ginamit pa nito ang pagiging amo para lang masama siya. Saan ba tayo mamaya? Dahil doon napahiyaw ng malakas si Arcangel. Dahilan upang mapatingin sa kanya ang lahat. Mukhang napansin naman niya yon, kaya bumalik ang pagiging seryoso nito sa malambing na itsura. Ngumiti pa ito ng tipid sa dalaga. Basta mamayang gabi tayo aalis kaya maghanda ka. Tumango naman si Veronica at akala niya ay aalis na si Arcangel dahil umalis na ang lalaki sa kanyang kinatatayuan. Pero lumipat lang pala ito sa kanyang tabi
para mahalikan siya sa pisngi. Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi na napansin yun ni Veronica at huli na ang lahat dahil hindi niya na ito nahabol at nahablot ang lalaki dahil sa bilis nitong tumakbo. Ganyan palang magkaibigan, may nangyayaring halikan sa pisngi? Napatalon bigla si Veronica sa kanyang kinatatayuan at tinignan kung sino ang nagsalita at doon bumungad sa kanya si Ellie na nakangising aso na. Ba't ka ba nagugulat? Hindi ba kanina ka pa umalis? Kaya ba't ka nandito? Tanong ni Veronica. Pilit niyang iniiba ang usapan pero hindi ata nakalusot kay Ellie ito. Tigilan mo ako sa pag-iiba mo ng usapan. Makaalis na nga. Halikan mo nga rin yung pisngi ko. Total, magkaibigan din naman tayo. Ellie! Akmang aabutin siya ni Veronica pero mabilis din itong tumakbo katulad ni Arkanghel kanina. Napahilot na lang siya ng kanyang sentido dahil hindi niya nakinaya pa ang stress na binibigay sa kanya ni na Arkanghel at Ellie. Hindi rin nagtagal, dumating na ang gabi kaya labis ang pag-aayos ni Veronica sa kanyang sarili. Dahil ayaw niya namang magbukang hindi presentable sa harap ni Arkanghel. Baka magmukha siyang pulubi kapag itinabi siya sa lalaki. May biglang kumatok sa pinto ng kwarto ni Veronica. At sa tingin niya, si Arkanghel na yon. Kaya binuksan niya ito. At hindi nga siya nagkakamali. Dahil si Arkanghel ang bumungad sa kanya. Hindi maiwasang matulala ni Veronica sa sobrang kagwapuhan ni Trevor Arkanghel ngayon. Oo, gwapo na ang lalaki dati pa man. Pero iba ang kagwapuhan nito ngayon at mukhang pinaghandaan pa ito ng binata. Yung laway mo, tumutulo. Napabalik sa realidad si Veronica nang pumitik sa kanyang harapan si Arkanghel. Ang gwapo mo naman ngayon. Hindi niya na napigilan pa ang kanyang bibig at bigla na lang lumabas ang mga salitang yun nang hindi niya namamalayan. Ngayon lang ba? Siyempre hindi, lagi naman. Tara na nga at baka malate pa tayo sa pupuntahan natin. Hinila ni Veronica ang kamay ni Arkanghel pero binawi rin ito ng lalaki pagkatapos hinawakan niya mismo ng maayos at pinagsiklop ang kanilang daliri. Tara na? Tanong ni Arkanghel, kaya napatango naman si Veronica. Ang ingay lang ng dalawa ang maririnig sa loob ng kotse. Kung titignan sila ay parang wala man lang silang iniisip na problema dahil makikita kung gaano sila kasaya sa presensya ng bawat isa. Hindi rin nagtagal, nakarating na sila sa isang restaurant. Nang makapasok sila ay hindi maiwasang magtaka ni Veronica dahil sila lang dalawa ang nandun bukod sa mga waiter. Trevor, nalugi na ba tong restaurant kaya walang tao dito? Dahil sa kanyang sinabi ay natawa ng malakas si Arkanghel pagkatapos ay kinurot ang kanyang pisngi. No, hindi ito nalugi. Narentahan ko lang talaga para walang manggulo sa atin. Inalalaya ni Arkanghel ang pag-upo ni Veronica kaya nagpasalamat naman ng babae. Mukhang ang mahal dito, Trevor. Mukhang hindi ko afford. Don't worry. Nabayaran ko na to. Ha? Hindi maiwasang magtaka ni Veronica dahil sa sinabi ni Arkanghel. Ang ibig ko sabihin, huwag ka na mag-alala dahil sagot kita. Kainin mo kung anong gusto mong kainin dito. Napatango-tango naman si Veronica sa kanyang kinauupuan. Mukhang may bago na naman siyang matututunan. Inihayag na ang mga pagkain sa kanilang harapan, kaya hindi maiwasang matakam ni Veronica. Minsan lang siya makakain ng ganito kamahal na pagkain, kapag malaki ang bayad na nakukuha niya sa kanyang mga misyon. Kaya dapat niyang sulitin ang pagkain dito ngayon. Pilit na hinahati ni Veronica ang steak na nasa kanyang pinggan pero hindi niya magawa, dahil nahihirapan siyang hatiin ito. Bigla naman siyang nagulat nang kinuha ni Arkanghel ang plato niya at ibinigay nito ang sariling plato kay Veronica at nahati na rin ang steak na nasa pinggan nito. Eat! Enjoy your food! Napatango na lang si Veronica bago ipinagpatuloy ang pagkain. Hindi niya maiwasang matuwa dahil napakasarap ng mga pagkaing nakahain sa harapan nila. Masayang kumakain ang dalaga kaya hindi niya napansin na nakatitig na pala sa kanya si Trevor Arkanghel habang may nakapaskil ng ngiti sa labi nito. Kaagad na inabot ni Arkanghel ang tisyong nasa gilid upang punasan ng sauce na napunta sa gilid ng labi ng dalaga. Nginitian lamang siya ni Veronica bago nito ipinagpatuloy ang pagkain.
Hindi rin nagtagal, natapos na sila sa ginagawa kaya nagkwentuhan na lang sila. Maririnig sa bawat sulok ng restaurant ang halakhak ng dalawa habang ang mga trabahador ay nasa isang gilid at masayang pinapanood ang kanilang amo na kung tumawa ay parang wala ng bukas. Ito ang unang beses na nakita nilang ganito ito kasaya. Kaya grabe ang pagpapasalamat nila kay Veronica dahil napapasaya ng dalaga ang kanilang amo kahit sa sandaling panahon lang. Habang nagpapahinga, hindi maiwasang magtaka ni Veronica dahil biglang tumayo si Arkanghel sa kinauupuan nito at pumunta sa kanyang harapan. "Can I have this dance?" Sambit ni Arkanghel habang inilapag ang kanyang kamay sa harap ni Veronica. Inabot naman ito ng dalaga dahilan upang mas lalong lumawak ang ngiti ng binata. Sinasabayan nila ang malamyos na kantang tumutugtog sa loob ng restaurant. "Salamat kasi pumayag kang sumama sa akin." "Kaya lang naman ako pumayag kasi pinilit mo ko, no?" Nginitian lamang ni Arkanghel si Veronica. Tinitigan nila ang bawat isa na para bang sila lang ang tao sa mundo. "Alam kong nasabi ko na to sa'yo dati, pero gusto ko ulit sabihin ngayon. Gusto kita." "No, scratch that. Mahal kita." "Veronica, sa tingin ko mahal na mahal kita. At ayos ng sakit kahit di mo ako mahalin pabalik. At kung pagkakaibigan lang ang kaya mong ibigay, okay lang. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang kasiyahan mo." Nangilid ang luha ni Veronica kaya agad din yung pinunasan ni Arkanghel. "Trevor, sorry ah. Hindi ko pa maibabalik ang nararamdaman mo ngayon pero sana mahintay mo ko." Pinagdikit ni Veronica ang noo nila ni Arkanghel. Mababakas sa mukha ng lalaki ang gulat at mukhang hindi pa rin pumapasok sa utak nito ang sinabi ni Veronica. "Kailangan ko munang hanapin ang sarili ko, kaya sana mahintay mo ko." "San mo ba kasi iniwan ang sarili mo? At ba't kailangan mo pa siyang hanapin? Kahit kailan talaga? Panira yan ang kasiyahan." Hindi na napigilan pa ni Arkanghel na humagulhol ng iyak ilang minuto lang makalipas. Kung si Arkanghel ay umiiyak, si Veronica naman ay tumatawa. Dahil natatawa talaga siya sa kinikilos ngayon ni Arkanghel na daig pang bata kung humagulhol sa harapan niya. Hindi alam ni Veronica kung maaawa ba siya sa lalaki o ano. Pero isa lang ang nasa isip niya. Napakaswerte niya dahil mahal siya ng lalaking nasa kanyang harapan ngayon. Nakayakap lang sila sa isa't isa hanggang sa kailangan na nilang umuwi. Pagkarating nila sa bahay, biglang hinila ni Veronica ang kamay ni Arkanghel at hinalikan nito. "Mahal na mahal kita, Saniel." "Maraming salamat, Trevor." Hindi man narinig ni Arkanghel ang mga katagang gusto niyang marinig, ayos pa rin sa kanya dahil alam niyang mapapasa kanya rin ang babae. Dahil ito na mismo ang nagsabi na malapit na siya doon. Pagkatapos nilang mag-usap, lumabas na ulit si Veronica papunta sa kanilang headquarters. Nakapag-isip-isip na rin siya at alam niya na ang dapat gawin. Yun ay ang umalis sa organisasyon. Pagkarating niya doon ay bumungad sa kanya si Amor na nakatitig sa kawalan. "Amor, kumusta ka na dito?" Mahinang tanong ni Veronica. "Hindi ko na kaya. Parang pinapatay na nila ako dito. Gusto ko nang umalis." Sambit ni Amor habang tumutulo ang kanyang luha sa mga mata. "Huwag ka mag-alala. Makakalaya din tayo dito. Haharapin ko ang parusa kapag umalis ka sa organisasyong to at pagkatapos noon, isasama kita at mamumuhay ka ng payapa sa labas." Dahil doon, kaagad na palingon si Amor kay Veronica. "Sisiraan ka na ba ng ulo? Maaaring hindi mo kayanin ang parusa nila, Veronica. Alam mo kung gaano kahirap harapin ang parusang ibibigay nila." "Haharapin ko, kahit mahirap, para kay Trevor. Hindi ko na kayang ituloy ang misyon na to. Siya ang nagparamdam sa akin kung anong tunay na pagmamahal." Habang sinasambit ni Veronica ang katagang yon, makikita sa mga mata ni Amor ang sakit. Pero kalaunan ay nawala din ito. "Pero Veronica," hindi na natuloy pa ni Amor ang balak niyang sabihin dahil tinakpan niya ang bibig ni Amor. "Huwag ka mag-alala. Kung mamatay man ako sa parusang to, pakisabi kay Trevor na mahal ko siya." Huling sabi ni Veronica bago niya iniwan si Amor. Pagkadating niya sa opisina ng kanyang amo, nadatnan niya ito na nagpupunas ng baril.
Siguraduhin mo lang na may maganda kang balitang sasabihin dahil kung hindi ipapuputok ko sa'yo tong hawak na baril ko. Hindi man lang nagpatinag si Veronica. Kaya ako nandito. Para sabihing aalis na ako sa organisasyong to. Hindi ko na kayang gawin pa ang misyon ko. Hindi ko kayang saktan at pabagsakin ng taong mahal ko. Ani Veronica, dahilan upang makatanggap siya ng tama ng baril sa kanyang amo. Nang tignan niya ang kanyang amo, mababakas mo sa mukha nito ang galit. Nakatanggap ulit ng tama ng baril sa tuhod si Veronica, dahilan upang mapaluhod siya. Anong karapatan mong suwayin ang inuutos ko sa'yo? Boys, dalhin niyo sa basement to. Hinilan nila si Veronica palabas ng opisinang yon at dinala sa torture room. At doon nakatanggap ng 100 hagupit ng latigo si Veronica. Ilang araw ang nagdaan pero hindi pa rin bumabalik sa mansyon ng dalaga. Nalabis na ipinagtataka at ikinakakaba ni Arkanghel. Ilang araw na siyang walang tulog dahil iniisip niya kung saan maaaring matagpuan ng babae. Nahanap niyo na ba ang headquarters nila? Pagod na tanong ni Arkanghel pero naroon pa rin ang diin sa kanyang mga salita. Lahat ng mga tauhan niya ay pinakilos niya para madaling hanapin ang lalaki. Sinabi ng lalaki ang address ng headquarters ni na Veronica, kaya kaagad na rin naghanda si Arkanghel. Naabutan nila ito na pinupunasan ng sariling koleksyon ng baril. Mukhang magiging madugo ang labang to. Ililigtas kita, Veronica Saniel. At sa oras na hawak na kita, hindi ka na makakaalis sa tabi ko. Kung kailangan kitang itali sa akin, itatali kita. Matagal nang alam ni Arkanghel na ang babaeng sumira sa plano niya at si Saniel ay iisa. Hindi madaling lokohin si Trevor Arkanghel. Pero hinayaan niyang makapasok ang babae sa buhay niya. Dahil unang kita pa lang niya sa babae, nabighani na kaagad siya dito. Kahit mga mata lang ang kanyang nakita. Hindi rin totoong balak niyang patayin ang babae. Sabi niya lang yon para hindi nila puntiryahin ang babae dahil kapag nalaman nilang may nagugustuhan na isang Trevor Arkanghel, ay gagawin nila ang lahat para mapatay lang ang nagugustuhan niya. Pagkarating niya roon, kaagad nilang pinaputok ang mga baril na hawak nila. Biglaan lang ang pagsugod nila kaya hindi nakapaghanda ang kalaban. Akmang aakyat sa itaas si Arkanghel nang may humarang sa kanyang harapan. Akmang babarilin niya sana ito, pero biglang nawala ang baril sa kanyang kamay dahil nakuha na ito ng isang babaeng nasa harap niya. Huwag ka mag-alala, hindi mo ako kalaban. Kaibigan ako ni Veronica at may gusto siyang ipasabi sa'yo. Kapag hindi raw siya nakaligtas sa parusang binigay sa kanya, sabihin ko raw sa'yo na mahal ka niya. Parang tumigil ang mundo ni Arkanghel nang marinig ang katagang yun galing sa babae. Pakiramdam niya wala na siyang ibang naririnig at nakikita kundi ang dugo ang katawan lamang ni Veronica. Kung gusto mo siya makita, puntahan mo siya sa basement. Nakikiusap ako. Iligtas mo si Veronica, parang awa mo na. Kahit wala sa tamang wisyo, tumango pa rin si Arkanghel bago tumakbo papuntang basement. Lahat ng kalabang nakasalubong niya, pinagbababaril niya agad. Iniisip pa lang niya kung paano sinaktan ng babae na mahal niya nang gagalaitin na siya sa galit. Pagkarating niya roon, bumungad sa kanya ang kaninang nasa isip. Nakita niya si Veronica na duguan at puno ng latay sa likod. Oh, nandito ka na pala. Kinagagala ko makita ka, Trevor Arkanghel. Sambit ng amo ni Veronica. Naglakad ito kung nasan si Veronica at tinutukan ito ng baril. Hindi siya nagpaligoy-ligoy at 3 beses niyang ipinutok ang baril sa mismong puso ni Veronica. Dahil doon, pinagbabaril din siya ni Arkanghel hanggang sa bumagsak na lang ang lalaki sa maruming simento. Kaagad niyang pinuntahan si Veronica at tinignan ang pulso ng babae pero napakahina na nito. At labis yung pinag-alala ni Arkanghel. Veronica, gising ka na dyan. Hindi ako galit. Kahit nagsinungaling ka sa akin, nagmamakaawa ako, tumayo ka na dyan. Niyugyug ni Arkanghel ang balikat ni Veronica, dahilan upang magmulat ang babae ng kanyang mga mata. Trevor, mahal na mahal kita. Kung alam mo lang. Huling sambit ni Veronica bago pumikit ang kanyang mga mata at dahan-dahang dumaos-dos ang dugo ang kamay na nakahawak sa pisngi ni Trevor Arkanghel. Agad namang isinugod ni Arkanghel ang dalaga sa ospital.
Hindi maiwasang isipin ni Arkanghel kung paano niya minahal si Veronica, kung paano niya kayang gawin ang lahat para mapasa kanya ang babae. Pero hindi niya inaasahang hahantong sila sa ganito. Parang kailan lang ay napakasaya nila. Arkanghel, ayos ka lang ba dyan? Kanina ka pa kasi nakatulala. Napabalik sa wisyo si Arkanghel nang siniko siya ni Amor sa kanyang tagiliran. Paano hindi ka matutulala? Ang ganda ng babaeng naglalakad papunta dito sa akin. Sabay na napatingin ang dalawa sa dulo ng simbahan at doon nila nakita si Veronica na naglalakad sa loob ng simbahan patungo sa kanya. Ang corny mo na ngayon. Sinasabi ko sa'yo alagaan mo yung si Veronica dahil paniguradong aagawin ko siya sa'yo kapag sinaktan mo siya at hahanapan ko siya ng panibagong lalaki sa buhay niya, yung mas gwapo at mas mayaman kaysa sa'yo. Natawa na lamang si Arkanghel sa kanyang narinig. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko si Veronica. Kesa kung paano mo siya alagaan bilang kaibigan. Ang yabang mo naman. Hindi rin nagtagal ay nakarating na sa harap ng altar si Veronica kasama ang lalaki. Ganda mo. Nagpatuloy ang kasal ng dalawa hanggang sa marinig na nila ang mga katagang kanina pa nila hinihintay. And now, I pronounce you as husband and wife. You may now kiss the bride. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Arkanghel at kaagad na hinawakan ng batok ni Veronica at siniil ng halik ang babae. Maririnig sa kanilang paligid ang sigawan ng mga tao, pero parang wala silang naririnig dahil tuloy pa rin ang kanilang halikan. Hoy, mamaya na yan sa honeymoon nyo? Nakairap na saad ni Amor. Natawa sina Veronica at Arkanghel sa kanya. Aaminin nila? Hindi man. Naging maganda ang unang pagkikita nila at marami silang naging problemang kinaharap. Hindi pa rin sila makapaniwala na malalampasan nila yon. Akala ni Arkanghel mawawala sa kanya si Veronica dahil sa dami ng natamo ng babae. Kahit hindi siya nagdarasal, talagang napadasal siya habang hinihintay itong magising. Hinihiling niya na sana wag kunin sa kanyang babaeng pinakamamahal niya. Dahil ang dalaga na lang ang meron siya ng mga panahong yon. Pagkatapos noon, hindi rin nagtagal ay nakaligtas sa kapahamakan si Veronica. Travis, Teron, Tristan, pumunta kayo dito. Kanina pa kayo tumatakbo Paniguradong pinagpapawisan na kayo. Kaagad namang lumapit ang triplets ni Veronica kaya agad naman niyang pinunasan ng pawis ang mga anak. Ang sipag naman ng misis ko. Kung tinulungan mo kaya ako dito, kita mong 3 yung anak natin tapos nakaupo ka lang dyan. Oo na, ikaw talaga, palagi ka na lang nagsusungit. Buntis ka ba ulit? Gusto mo sapakin kita? Saad ni Veronica at inirapan siya. Pagkatapos ng kanilang kasal, nabuntis din agad si Veronica at triplets pa. Noong una, nahirapan siya sa pagbubuntis. Pero ginagabayan at sinusuportahan siya ni Arkanghel, kaya medyo nabawasan ng konti ang kanyang nadarama. Hindi maiwasang matuwa ni Veronica. Dahil sa wakas, nangyari na ang matagal niyang pinapangarap. Ang magkaroon ng sariling pamilya. The end. Thank you for listening to our wonderful stories daily. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aming main channel na Rendell Tagalog Love Stories. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kami sa pagbibigay ng mga kwentong kinagigiliwan ng nakararami. At kung nais nyo na iba pang kwento, magtungo lang sa isa pa naming channel na The Rendell Stories Audiobook. Don't forget to subscribe at sama-sama tayong ma-entertain, kiligin, at makisaya. Maraming salamat po.